Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol sa event ni Paolo Avellino sa Oriental Mindoro kung saan nakaranas nga po si Pao ng paulit-ulit na technical issues mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat. And ngayon naman, dumako tayo sa pagbabasa po ng mga comments ng ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. So, ang comment na napili po natin ngayong gabing ito ay mula po kay Miss Day Magiyat. Shoutout po sa inyo. Ang sabi niya, Good AM, Gandara. Kanina yan, umaga sa Marites. Yung apat sila, hindi ko alam yung pangalan nila eh. May isang babae, 3 bading. Yung isa, kurang na. Blind item nila tungkol ito doon sa world tour nila Kim at Paolo. Na ang sabi, yung actress daw, dahil wala daw project, nagkuda daw si Star Magic. Kaya yun nga daw, yung world tour. Kaya nga daw wala daw nanonood, kaya daw yung mga ticket pinamigay para lang may manood. Puro fake news ang Marites. Bashers din ng Kimpaw. Yung mga yon, lalo na yung baklang gurang, ang nagsabi noon na wala daw nanood. Yung bakla na alam ata yung pangalan. Alan ata ang pangalan. Kumbaga, kung paano din sinabi ni Ogie Diaz na pinamimigay na yung ticket, siya din sinabi nung Alan na puro bashers talaga ang inggit na inggit sa kanila, Kim and Paolo. Totoo yung sinabi nung nagagalit na nag-comment. Nakakagalit naman talaga. Para sa akin, ang nakakagalit yung sinabing nakiusap daw si Kim. Parang pinapalabas ng apat na Marites na si Kim ang pumunta sa management, nakiusap na bigyan sila ng project samantalang kakatapos lang ng The Alibay. At yung apat na Marites dapat panoorin nila yung world tour para maisampal sa mukha nila kung gaano karami ang tao sa tour na yun ni Kim and Paolo. Hindi nila kinakaya ang kasikatan ng Kimpaw. Salamat Gandara, ingat po kayo lagi. Thank you so much Miss Day Magiyat. So ayun, patungkol pa yun, pala yun doon. Nahanap ko kasi, akala ko yung ano po doon, nega po doon sa press ko ng Kimpaw, yung tinutukoy doon. Naghinanap ko talaga yung vlog pero hindi ko makita. Ano po bang title? Mga kakimpa. Miss Day Magiyat, ano bang title? So, bukod pa pala yun doon sa nega sa press coin na hindi matanggap yung sagot ni Paolo Avellino na 100%. Well, kung sino man sila na super nega kina Kim and Paolo, malamang ay mga hindi lang po talaga matanggap ang kasikatan ng Kim Pao or meron po silang mas bias na hindi po napapansin dahil Kim and Paolo po parate ang mayroong project. Pero tama kayo Miss Day Magiyat, dapat manood po sila ng world tour at mag-stock kung gaano karami ang mga nanood sa world tour nila Kim and Paolo. And yung sinasabi nilang pinamigay, baka yun po yung giveaway ng KCG. At sa page ni Chinita Princess, di ba nag-post po sila na 10 winners every day. So parang 5 days po ata yun. So 10 winners, ayan, 10 tickets, 10 times 5 days, di ba? 10 tickets times 5 days, 50 person lang naman yung malilibre nila ng ticket. 50 tickets lang naman yung pinamigay mga Kimpaw. So, ano pinuputok ng butsi nila? Ang dami pong seats doon.
Lalo na yung sa Edmonton at saka sa Toronto, 'di ba? At saka sa Edmonton lang naman 'yun, 'di ba? Tapos sasabihin na hindi na sold out yung ticket, na pinamigay na lang yung ticket. Wala talagang gustong manood, nakakaloka. Ay punong-puno po yung venue. Tapos 50 plus lang, 50 people lang po yung nabigyan ng free ticket. Ano 'yun? So, nakakagigil talaga, no? Lalo pat si Kim pa talaga ang sinasabihan nila na nagmamakaawa sa management na bigyan sila ng projects like Haller. A-lister si Kimi ng ABS-CBN. Hindi po niya kinakailangan mag-beg na bigyan po siya ng proyekto. Dahil yung project mismo ang humahabol kay Kimi. Sobrang daming ang ginagawa ni Kim. Parang nahihirapan na nga po yung iba na yung ibang projects na makapasok kaya sa Kimpao. Ewan ko ba? Ganyan po ka-desperate po sila. So, sino kaya yung mga vloggers na yun, ano? Lakas ng loob para sabihan sila Kim and Paolo ng ganyan na nagmamakaawa na walang nanonood. Walang nanood, ang daming ang tao. Sa Edmonton pa lang, sa Edmonton lang naman yung giveaway na yon sa page ni Chinita Princess. How about sa Toronto? Napakadami din po. Ayan, almost seated lahat ng upuan nun. Pero aminin ko mga kakimpaw, medyo kinabahan din po talaga ako dun sa Edmonton dahil napakalaki ng venue na yon ng sa Edmonton, 'di ba? What if hindi po mapuno? Kinakabahan din talaga ako nung mga time na yon. Pero 'di ba, tulad ni Kim, tayo po ng mga timbahay ay napanganga na lamang din talaga sa gulat. Kasi punong-puno yung venue. Sold out po yung tickets as in kahit gaano kalaki yung venue na yun. Na pang-asap na nga po, asap level na mga kakimpaw. Napuno pa rin talaga. Kaya nga, sobrang successful itong world tour nila Kim and Paolo. Breaking records nga daw. Kasi sila lang yan eh. Wala naman pong mga bigating guest, mga kakimpaw. Isa lang yung guest nila. Si Carmel lang naman, mga kakimpaw. Meaning, ang pinunta po doon ng mga tao ay tanging si Kim at saka si Paolo lang. Hindi dahil nahatak ng guest, hindi dahil sa kanilang guest, 'di ba? Kundi dahil sa kanilang dalawa mismo. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa mga topic na nasagap natin para po sa gabing ito mga kakimpaw. And unahin na nga natin pag-usapan itong post ni Mariel. Sabi niya, work-related or not, I see how happy you are when together. I wish more projects together to both of you. A bubbly, jolly woman, a nonchalant, low-key guy. How was that? You two jibe well. In work, the chemistry, though, is loved by many. Carry on, Kim Pao. Love, love, love. So, ayan. Alam niyo, nakakatuwa nga yung vlog ni Chinita Princess kasi sobrang daldal ni Kimi, kwento siya, ganyan. Pero si Pa, wala. Ano lang talaga siya doon, tamang nood lang, tamang tingin lang sa camera. Sobrang, ano talaga, nonchalant, sobrang tahimik lang din. Kung hindi mo tatanungin, hindi siya sasagot mga kakimpaw, hindi siya magsasalita. Pero nagja-jibes sila, 'di ba mga kakimpaw? Magka-jibes po silang dalawa. Nagwo-work talaga yung kanya pong relationship. Anyway, next topic naman po tayo at patungkol po ito sa event ni Paula Avellino sa Oriental Mindoro kung saan ay talk of the town nga po ang kanyang guesting dito. Yes, sapagkat trending nga po si Pao kahapon, kagabi sa kanya pong panghaharana, sa kanya pong pagbibigay saya sa mga taga-Oriental Mindoro. So, ito nga po, top 23 trending in the Philippines, Paula Avellino sa Sabuyan. Ayan ha, and take note, ang dami rin po mga fans doon na talagang dumayo pa sa Oriental Mindoro para suportahan si Paolo. Ito pa, trending in Philippines, hashtag Sabuyan Festival with Paolo. Grabe, sobrang pogi ni Paolo, napaka-fresh mga kakimpaw. Sabi nga nung mga fans doon,
Ayan, na parang amoy baby powder si Paolo kahit pagpawisan. Sayang nga lang daw po at talagang nagkaroon ng technical issues, hindi lang isang beses mga kakimpaw. Pero ganun pa man, lagi pong nakangiti si Pao sa mga tao. Kahit po may mga technical issues, hindi man lamang po, hindi man lang po napindot ang angry mode mga kakimpaw. Good vibes lamang din po siya, nahawa na siya kay Kimi. Na good vibes lang mga kakimpaw. Kaya lalo pong nai-inlove at lalong minamahal po ng mga fans si Paolo Avellino kasi wala po talagang kayabangan, wala pong kahit bahid man lang mga kakimpaw ng pagka-arugante dahil super humble, napakabait ni Pao. Ayan, at lagi na rin po siyang nakangiti. Alam nyo, tuwan-tuwa nga po ang mga fans kahit po nagkaroon ng technical issues, kahit po nagkaroon ng problema, ng aberya, kasi kakwentuhan nila si Paolo Avellino. So si Pao ay nakipagkwentuhan na lamang din po sa mga fans habang inaayos po ang technical issues. Sabi nga dito, ilang beses nagka-technical error habang nasa stage siya. Pero nakangiti pa rin at walang kadiwa-diwa sa katawan. Standard behavior for a true pro. Salot Pao. Paolo Avellino, Sabuyan, sa Sabuyan, hashtag Sabuyan Festival with Paolo. O, diba? Makikita nyo din naman po dito sa picture na yan ang dilim, para nga pong ka-brown out mga kakimpaw. So may technical error, pero ayun, walang kadiva-diva nga daw, walang ugali si Paolo Avellino, nakangiti lang din po siya. Nakikita nyo naman dito, no, na talagang inano na lang po niya, nakipagkwentuhan na lang siya sa mga tao doon, sa mga fans, and sabi nga nila, umiba ang aura ni Paolo nung makita po niya ang Kim Paulandias na nandoon, ang Paolo Avellino Global na nandoon, na sumusuporta po sa kanya, na talagang bumiyahe pa para siya isuportahan. For sure, deep inside, sobrang na-touch si Paolo Avellino at nagpapasalamat po sa mga mga supporters, Kim Paulandias and Paolo Avellino Global, na nagpaka-effort po talaga kahit masama ang panahon. And tulad ng sinabi ko mga kakimpaw, matutuwa talaga si Paolo kasi lagi po siyang looking forward na makita po ang mga banners ng mga fans. Ang laki po ng banners ng Paolo Avellino Global, tapos may pa-LED din, may pa-LED ang Kimpaw Squad, o diba, kitang-kita po ni Paolo Avellino, kaya sobrang happy po niya sa kanyang pagbisita sa Oriental Mindoro. So, yun lang po muna guys ang ating update para sa gabing ito. Thank you so much po sa inyong pakikinig. And kita kasi po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.